Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, 3,000 piraso ng mangrove seedlings na itanim sa bayan ng Infanta, Pangasinan bilang bahagi ng programang Green Canopy Project. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Matalunggaring agawa so sa kaya tree planting a aktibidad dyan panamaglay Green Canopy Project at Baloy Infanta Pangasinan nun kumadwan agaw ya Pebrero 2024. Si magap dyan bilang ya 3,000 a piraso a seedlings o bakawan so na itanam dyan nibitlan programa in padaulo ya Municipal Environment and Natural Resources o MENRO iyan na programa. Akibiyang edsayan programa iray miyembro ya Philippine Coast Guard o PCG, Philippine National Police o PNP, barangay workers, tansari empleyado ya local government units o LGU ya Balay ya Infanta. Unungad kende Menro Officer Marvin Mascareñas makatulong yan intata ng mabakawan ya panabungan tanpan padakalan iray sira ed dayat. Sa programan Green Canopy Project at sa kaya programan Provincial Government ya Pangasinan, si magaplad 150,000 ya seedlings so naitanam jad panamaglito yan programa jad dumaruman pasan laluyag ya Pangasinan. Target niya makapantanam ya programa Green Canopy Project ya 500,000 ya seedlings para taon ya 2024. Manlala po dyan RP Dagupan City, Pangasinan ay si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. Magnitude 4.9 na lindol na naranasan sa Mountain Province nitong araw ng Martes, nagtala ng pinsala sa ilang struktura sa bayan ng Tadian at Sabangan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Sumagmamano nga istruktura iti munisipyo ti Tadjan ken Sabangan tinaapektaran iti magnitude 4.9 agan ganad ang napadasan dito'y Mountain Province iti Martes, February 6. Sigon iti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office iti inisyal nga assessment ti Tadjan MDRRMC nakitaan iti minor cracks ti dingding ti daduma nga opisina ti Mountain Province State Polytechnic College wenno MPSPC Tadjan Campus. In padamagmet ti Sabangan MDRRMC iti PDRRMO ti panagkaro ti betak iti dingding ti Pingad Senior High School, Kapinitan Elementary School, LGU Tourism Office ken betak iti riprap ti Barangay Bunayan. Dadumamat abalay sa Jalibo Napwa Sabangan tina-report nga nakitaan iti betak kadagiti dingding. Iti report ti FIVOLX 12:30 PM iti February 6 tatanga tawen narikna ti magnitude 4.9 agan ganad iti kaaduan a paset ti probinsya nga ti lokasyon ket iti banda Tadjan, Mountain Province. Narpos na Bontoc saon ang Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Dumako naman tayo sa Tabuk. Grassroots Renewal and Empowerment for Accountable and Transparent Barangay Program ipinatupad sa lungsod ng Tabuk. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Napatag nga maiyadal wenno maipalawag iti great wenno Grassroots Renewal and Empowerment for Accountable and Transparent Barangays Program ng runa kadagiti barong opisyalis ti barangay urepay dagiti sangguniang kabataan. Sigon kay City Local Government Operations Officer Helen Lacuesta, iti LGU Tabuk may patpatungpal diti babani ti sessions kadagiti na grupo nga barangay diti syudad. Ti great kunana pa ikat mangi palagip ti functions ken ma-upgrade iti kapanunutan dagiti barong opisyalis ti barangay agturong iti nasaya at nga trabaho ada iti transparency may panggap ti accounting budgeting process ken amon noon niya dagiti programa amasapol nga maipang pangruna.
Nairaman nagiti topiko iti great sessions wenno lectures alinaon iti RA 7160 kadag iti barangay development plan, barangay budget participation in governance, public ethics and accountability ken barangay agenda for governance and development. Sakop ti great with a grassroots renewal and empowerment for accountable and transparent barangay program dagiti nuli barangay officials iti 43 barangay dito siyudad iti Tabuk. Manipo DZRK Tabuk, Renzi Joaquin para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Ano ulat mula Tabuk? Dumako naman tayo sa Lucena. Minimum wage ng domestic workers o kasambahay sa Calabarzon madaragdagan ng 1,000 piso. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mara Grezula. Madaragdagan ng 1,000 piso ang minimum wage ng domestic workers o mga kasambahay sa Calabarzon simula February 19, 2024. Ayon sa pabatid ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB Calabarzon, batay ito sa kanilang wage order 4A-DW-04 na inilabas nitong February 3. Para sa mga lungsod at first-class municipalities, kung ang dating wage rate ay 5,000 pesos, magiging 6,000 pesos na ito epektibo sa February 19. Para naman sa iba pang mga bayan, kung 4,000 pesos ang dating wage rate, magiging 5,000 pesos na ito simula sa February 19. Samantala sa mga lungsod ng Carmona at Calaca na nareclassify mula first-class municipalities patungo sa component cities, ipatutupad ang kaparehong pagtaas sa buwan ng sahod ng mga kasambahay. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grisula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mara. Yan ang ulat mula Lucena. Dumako naman tayo sa Palawan. Nasa 500 kabahayan sa Quito area sa Puerto Princesa tinupok ng apoy nitong Miyerkules ng madaling araw. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jillian Faye Ibanez. Kakarkulo nga mag-aabot 5 kagatos nga mga kabalayan ang inglamon ang kalayo sa natabong sunog nga agampisa mga alas 2 ang kasasanagan sa lugar ang Quito sa syudad ng Puerto Princesa marapet sa ingbubuhat nga pantalan ng cruise ship. Asasakop ang darwa ka barangay nga ingkabibilangan ng barangay Bagong Silang ig barangay Pagkakaisa. Segun kay Senior Fire Officer Juan Mark Lacuna, agtabangda ang mga taga Coast Guard sa pag-alin ng mga apektadong mga tao nga kaministeran ipaagi sa dagat. Ara kuno aga istar sa balay nga kung adin agampisa ang kalayo pero padayon ang adang pag-imbestigar sa ing-alanan agad idya. Alas 8:10 dading umaaga indeklara nga araran kalayo sa lugar ang nasunugan. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jillian. Yan ang ulat mula Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Bayan ng Katarman magdaragdag ng isa pang doktor para sa Rural Health Unit ng bayan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Munisipyo San Catarman magdudugang san usa nga doktor para sa Rural Health Unit. Ginaprobahan na sa Local Health Board o LHB ang pag-empleyo sa munisipyo San Catarman san usa pa nga doktor sa Catarman Rural Health Unit o RHU agud makabulig sa serbisyo medikal sa bungto. Durante sa meeting sa LHB o Municipal Anti-Drug Abuse, ginsalaysay ni Dr. Angeline Camacho nga bilang PhilHealth e-consulta provider, kinahanglan nga may usa pa nga doktor sa kada 20,000 nga populasyon sa RHU Catarman. Saya na may tulong nga municipal physicians ang Catarman RHU ngan kinahanglan pa sa duha nga doktor para sa 100,000 nga populasyon sa bungto. Pero gindesisyonan nga usala anay ang i-empleyo sa gobyerno lokal nga kundiin pagkukuhaon ang pansweldo sa ilarom sa e-consulta trust fund sa RHU. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Supply ng mga pangunahing produkto sa Surigao del Sur hindi maapektuhan sa ipinatupad na temporary closure ng Mawab Tagum Road ayon sa Department of Trade and Industry. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Dili kayo magkapekto sa supply sa mga basic necessities and prime commodities dinhi sa probinsya sa Surigao del Sur. Ang pagpasarado sa Mawab Tagum Road nga may direktang rota sa Caraga ug Davao Region. Sa pakikinabi sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutyag ni Jonathan Lagang, ang hepe sa Consumer Welfare Division sa Department of Trade and Industry o DTI ning probinsya, nga kadaghanan sa mga produkto dinhi ang nagikan sa dakbayan sa Butuan o gadili sa Davao. Sumala pa nga dinhi sa Caraga Region, ang Butuan may nagsilbing Regional Distribution Center sa kadaghanan sa mga produkto. Inaon gyang ko niini nga adunay ubang mga produkto nga posibleng maapektuhan ang supply susama sa harina, semento ug mga construction materials gagikan sa Davao. Una niini nasa Iran nga sugod niadtong Lunes, Pebrero 5, temporaryo nang gisiradan sa mga motorista among parte sa Maharlika Highway tungod sa kadaot nga dala sa mga pagbaha o landslide ning miaging semana. Kasamtangan unang gigamit sa pagkakaroon ang alternate road nga Mawab Mako Tagum Provincial Road alang sa mga gagmayng sakyanan, samtang ang mga dagkong trailer trucks ang giabisuhan mulibot na lang pabukidnon aron makaabot sa Davao. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Dumako naman tayo sa Hulo. MBHTE Sulu hindi tutol sa pagpapabalik ng Department of Education sa academic calendar sa Hunyo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Maad sadya haununa pang daag hibaba sinupis lahag kataasan namin Department of Education na tawa DepEd mga kanakuraan dapay na kamastalan sina Ministry of Basic, Higher and Technical Education at tawa MBHTE Sulu. Ining kaya pamahali ki Schools Division Superintendent Kiram i-release hal pagpabalik sin school calendar pabiasing kainatag na dahil nga August pa bulan June. Ini pagkapya pangadyan na sin DepEd iban iupiksan habihaon in pagpabalik inutinut sin pagtuntut ilmo sin kabataan dahil nga August pa June. Law ni SDS release way sala niya bang ibalik sin DepEd na pagdakuran bihaon hi Vice President Sara Duterte ang minabutang Secretary hi President Ferdinand Marcos Jr. pa June in academic calendar sa babamuray sabi ning kabiyak sa handayng katagna amara kuman kakunhan na sabi maniutyo adjustment si mga kabataan iban mas tala supaya mabiyak sa mga ini. Apabila law na dumagbo sini di sumukupin school days kakunhan intervention ha mga kabataan ha supaya maapas nila ang piladlaw pagpangadji. Para kani-release kaya rayaw ray bini mga kamastalan iban kabataan sabab karihilan sila mahaba-haba waktu maghali-hali aming malago tawang ha mental aspect bukod sa dya ha physical development sin mga ini. Dahil ha RP Holo, ini Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo. Dumako naman tayo sa Iligan. Paggunita sa Laylatul Isra wal Miraj, idineklarang special working holiday ayon sa Bangsamoro Holidays Act of 2023. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Ini-declare agyang kaiyabang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang nabo regular o special non-working holiday yang kaiyapakataling umaakami Santa ka Thursday, February 8, 2024. Yinan so Laylatul Isra wal Miraj ka special working holiday bo sa Intero Bangsamoro Autonomous Region. Maana na day ni matangkad dapad ko mga regular anta ka special non-working holidays sa Pilipinas sa gugyang kaiya gobyerno a BARM. Kabo sa agyang kaiya Office of the Chief Minister Tano sa BARM na mapapadalam ko Bangsamoro Autonomy Act No. 39 anta ka Bangsamoro Holidays Act of 2023 na de ma-declare so Laylatul Isra wal Miraj aba holiday
holiday sa Intero Barm Region. Giyang kaya declaration na ana makaayo na ya si isagyang koto a bagu a proclamation apyang baala na Office of the Chief Minister. So Proclamation number 005 series of 2023 ay inideklara a OCM so official a regular a special holiday sa Barm para sa giyang kaiyaragon na 2024. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Alwidad mula dyan sa Iligan at yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.